I tell them, don't worry about it because it has nothing to do with public health. This was all a scam, a giant scam. Hindi naniniwala si US President Donald Trump sa endangerment finding ng Environmental Protection Agency noong 2009 na nakasasama sa kapaligiran ang usok mula sa mga sasakyan at pabrika. Ayon sa Pangulo, panluloko lamang ang scientific basis na ginamit ng pamahalaan sa loob ng mahigit isang dekada para higpitan ang mga polusyon na nagmumula sa mga sasakyan at mga plantang pang-enerhiya. Ang endangerment finding na ipinatupad sa panahon ni dating Pangulong Barack Obama ay nagdedeklara sa bantang dala ng carbon dioxide, methane at iba pang greenhouse gases sa kalusugan ng publiko. Dahil dito, naging legal na batayan ito sa paglalagay ng limitasyon sa emissions ng mga kotse at truck, paghihigpit sa mga power plant at pagbabantay sa mga pasilidad ng langis at gas sa ilalim ng Environmental Protection Agency. Subalit hindi ito sinasang-ayunan ni Trump na ilang ulit nang nagsabi na hindi totoo ang climate change. Under the process just completed by the EPA, we are officially terminating the so-called endangerment finding, a disastrous Obama-era policy that severely damaged the American auto industry and massively drove up prices for American consumers. Sa pagpapawalang bisa ng finding, tinatanggal din ang mga pamantayan sa greenhouse gas para sa mga sasakyan. Ibig sabihin, hindi na mapipilitan ang mga car manufacturer na gumamit ng mas mahal na pyesa at teknolohiya ng sasakyan na nagdudulot sa mas mataas na presyo nito. Giit ng administrasyon, magiging mas mura ang mga sasakyan, bababa ang gastos ng mga kumpanya, at mas mapapalakas ang industriya ng fossil fuel ngayong hindi na susundin ang scientific findings ng EPA. Kabilang din sa mas malawak na hakbang ng Trump admin ang pag-alis ng US Paris Climate Deal at pagbasura sa mga insentibo para sa renewable energy. Para kay Trump, ito ay makatutulong para mapalakas ang mga negosyo sa Estados Unidos at magbigay ng mas malaking kita sa mga Amerikano. Sang-ayon dito si US Administrator of the Environmental Protection Agency, Lee Zeldin. The 2009 Obama EPA endangerment finding led to trillions of dollars in regulations that strangled entire sectors of the United States economy, including the American auto industry. It claimed new powers over the vehicles we drive, even though the best reading of the Clean Air Act clearly states otherwise. Pero hindi ito tinatanggap ng mga kritiko. Ayon sa mga Democrats at iba't ibang environmental groups, tinatanggal ng hakbang ang mga proteksyong layong labanan ang pag-init ng mundo at maaaring magdulot ng mas malubhang peligro sa kalusugan ng mga komunidad. Sa pahayag naman ni former US President Barack Obama, sinabi nitong ang pagpapawalang bisa ay magdadala sa Amerika sa hindi ligtas, hindi malusog at mas mahina na pagtugon sa climate change habang mas kikita naman ang mga kumpanya ng fossil fuel. Mavian Dog, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.